Isang isla na hindi mo gugustuhing puntahan. Isang lugar na walang nakatira. Hindi dahil sa kakulangan ng tubig o pagkain, kundi dahil libu-libong nakakamatay na ahas ang naghahari rito. Sa bawat metro kwadrado, maaaring may isang ahas na naghihintay lamang ng susunod na biktima. At ang pinakamasama, ang mga ahas dito ay hindi ordinaryo. Ang kanilang kamandag ay 5 beses na mas malakas kaysa sa ibang ahas, kaya kahit isang kagat lang ay maaaring maging huling kagat mo na. Ito ang Helada Queimada Grande, mas kilala bilang Snake Island. Isa sa pinakamapanganib na isla sa buong mundo. Pero bakit napakaraming ahas dito? May kwento na itinapon daw sila rito bilang parusa, at may iba naman na naniniwalang isinumpang ang isla. Ngunit ang pinakamalaking tanong, may nakaligtas na ba mula rito? Ngayong araw, susuriin natin ang bawat sulok ng isla. Mula sa pinagmulan ng mga ahas, ang kanilang nakakamatay na kamandag, ang mga tunay na kwento ng mga taong naglakas loob pumunta rito, at kung posible bang ang isla ay maging bahagi ng isang mas malalim na lihim. Huwag kang bibitaw dahil ang matutuklasan natin ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala mo. Noong unang panahon, ang Snake Island ay bahagi ng mainland ng Brazil. Pero libu-libong taon na ang nakakalipas, unti-unting tumaas ang tubig dagat. Kaya natrap ang ilang species ng ahas sa islang ito. Dahil walang natural na mandaragit, nag-evolve ang mga ahas dito para mas mabilis at mas epektibong pumatay ng kanilang pagkain. Karamihan ay mga ibon na lumilipad papunta sa isla para magpahinga. At dito na lumitaw ang isang kakaibang uri ng pit viper, ang Golden Lancehead. Ang Golden Lancehead ay hindi lang basta ahas. Isa ito sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang kanilang kamandag ay 5 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong pit viper. At ito ay nakakatunaw ng laman, nagpapalapot ng dugo kaya buwabara ang mga ugat, nagpaparalisa sa katawan sa loob ng ilang minuto, pumapatay ng biktima sa loob lamang ng ilang oras. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga sayentipiko na kahit isang patak lang ng lason ng Golden Lancehead ay maaaring pumatay ng isang tao sa loob ng 6 na oras kung walang lunas. Pero bakit hindi pa ito nauubos? Ang sagot ay nasa kanilang habitat. Dahil sa kanilang isolation, napilitan ng Golden Lancehead na umangkop sa kakaibang pamumuhay. Hindi tulad ng ibang ahas na kumakain ng mga daga o palaka. Ang Golden Lancehead ay nakadepende sa mga ibon na dumarayo sa isla. Sa sobrang bilis ng epekto ng kanilang lason, halos wala ng pagkakataon ang biktima na makatakas. Madalas silang umakyat sa mga puno at biglang sumusunggab sa mga ibon sa tamang tiyempo. Ngunit may mas delikadong problema. Unti-unti nang nauubos ang mga ibong bumibisita sa isla. Ano ang mangyayari kung mawala ng pagkain ng mga ahas? Bagamat bawal ang pagbisita sa Snake Island, may ilang mapangahas na tao ang sumubok pumasok dito. Isa sa pinakanakakatakot na kwento ay mula sa 3 mangingisda na napadpad sa isla matapos masira ang kanilang bangka. Sa loob ng 2 araw, naganap sila ng makakain hanggang sa maramdaman nila na may gumagapang sa kanilang mga paa. Isa sa kanila ang natuklaw at sa loob lamang ng 1 oras, nagsimula ng tumagas ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Ang natitirang 2 ay tumakbo papunta sa baybayin, naghihintay ng rescue at nagawang makaligtas. Pero hindi sila ang unang nakaranas ng ganitong bangungot. Maraming teorya ang lumitaw tungkol sa Snake Island. Ito daw ay isang eksperimento ng gobyerno. May mga naniniwalang nilagay ng militar ang mga ahas rito upang gawing sandata ang kanilang lason. Ayon naman sa iba, isang sinaunang sumpa. Ayon sa mga alamat, ang isla raw ay isang parusa mula sa mga Diyos. Meron namang nagsasabi na itinapon ng mga pirata ang mga ahas na sinasabing may gintong kayamanan sa isla at nilagyan ito ng mga ahas bilang proteksyon. Pero alin dito ang totoo? Sa kabila ng panganib, may mga ulat na hindi lang sayentipiko ang bumibisita sa Snake Island. Ayon sa ilang sources, may mga misyon ng militar na isinagawa rito noong 1950s hanggang 1970s. Pero anong ginawa ng mga sundalo sa isang isla na halos imposible pang tirhan? Ang unang teorya ay pagsubok ng biological weapons. May mga nagsasabing sinubukan daw ng militar na gumawa ng biological weapon gamit ang lason ng Golden Lancehead. Dahil sa matinding panganib, maaaring ginamit ang isla bilang pagsasanay para sa elite soldiers na kailangan mag-survive sa pinaka-imposibleng sitwasyon. Isa pang haka-haka ay may natagpuang kayamanan mula sa mga lumang pirata, kaya binantayan ito ng militar para hindi mapasakamay ng iba. Hanggang ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon ang gobyerno tungkol sa mga operasyong ito. Pero ang tanong,
Kung wala silang itinatago, bakit maigpit pa rin ang security at restriction sa isla? Isipin mo, ano kung biglang kumalat ang mga ahas mula sa Snake Island? Kung may isang paraan upang makatakas sa mga Golden Lancet, siguro dahil sa isang malakas na bagyo, pagguho ng lupa o isang misyon na nagkamali, ano ang maaaring mangyari? Sa unang senaryo, kakalat ang ahas sa mainland Brazil dahil walang natural predators. Maaaring lumawak ang kanilang populasyon at maging bagong dominanting species sa mga kagubatan. Ang pangalawang senaryo, ang pandemya ng lason. Dahil sa sobrang nakakamatay ang kanilang venom, maaaring maging isang biological crisis ito kung sakaling dumami sila sa populasyon ng tao. Ang pangatlong senaryo, ang bagong evolution ng super snake. Kung maghalo ang genes ng Golden Lancet sa ibang species, maaaring magkaroon ng mas matinding uri ng ahas na kayang patayin ang isang tao sa loob ng ilang segundo. Hindi ito isang katang-isip lang. May mga invasive snake species na nakapagpalawak ng kanilang teritoryo noon, tulad ng Burmese python sa Florida na halos nagpatalsik sa mga lokal na hayop. Kung mangyari ito sa Golden Lancet, hindi lang ibang hayop ang mawawala, kundi maaaring maapektuhan ang buong ecosystem ng South America. Alam mo bang kahit nakakamatay ang laso ng Golden Lancet, pinag-aaralan ito ng mga scientifico para sa gamot at siyensya. Dahil kayang tunawin ng venom ang dugo, maaaring gamitin ito sa paggawa ng gamot laban sa blood clots. May mga pag-aaral na nagsasabing maaaring may chemical sa venom na nakakatulong sa pagsira ng cancer cells. At ang ilan sa mga compound sa lason ay maaaring gamitin sa mas epektibong pampamanhid kaysa sa morphine. Sa kabila ng panganib ng isla, maaaring nasa loob nito ang susi sa ilang breakthrough sa medisina. Pero ang tanong, paano ito makukuha nang hindi namamatay ang mga scientifico? Kung may isang taong susubukang mabuhay sa Snake Island sa loob ng isang linggo, ano ang kanyang mga kailangang gawin? Number 1, maging alerto 24/7 dahil kahit saan ka tumingin may ahas. Number 2, kumuha ng pagkain at tubig nang hindi natutuklaw. Imposibleng hindi ma-expose sa panganib habang naghahanap ng makakain. Number 3, gumawa ng tirahan na protektado laban sa ahas. Pero, paano kung umakyat sila sa bubong mo? Ang sagot ay, halos imposible itong gawin. Kahit ang mga experienced survivalists ay hindi kayang mabuhay sa ganitong klaseng environment. Mas delikado pa ito kaysa sa mga jungles ng Amazon o sa disyerto ng Sahara. Kaya kahit mukhang isang tropical na paraiso ang Snake Island, ito ay literal na isang death trap para sa tao. Sa kabila ng pagbabawal sa Snake Island, may ilang bagong scientific discoveries ang lumalabas. Mas maraming ahas kaysa sa unang inaakala. Dati, tinatayang nasa 2,000 hanggang 4,000 na ahas ang nasa isla. Pero ang bagong survey, ang nagsasabing maaaring umabot ito sa 5,000 o higit pa. Nagiging immune na ang ilang ibon. May ilang ibon na nagpapakita ng resistance sa venom na posibleng maging unang hakbang sa natural evolution laban sa mga Golden Lancet. May ibang species ng ahas na hindi pa nadidiskubre. May ilang sightings na hindi kilalang ahas sa isla na maaaring isang bagong species na hindi pa nadudokumento. Kung tama ang mga bagong ebidensya, maaaring hindi pa natin alam ang buong kwento ng Snake Island. Sa uli, ang Snake Island ay isang natural na himala at isang bangungot sa parehong panahon. Isa ito sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Isa rin ito sa pinakamaiwagang isla na maaari may mga lihim pa tayong hindi natutuklasan. At higit sa lahat, isa itong patunay na may mga lugar sa mundo na hindi para sa tao. Kung bibigyan ka ng pagkakataong pumunta sa Snake Island, tatanggapin mo ba ito? I-comment ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang nakakamangang kwento kagaya nito.